Para magpasikat sa mga kaibigan niya, ninakaw ni Jose ang kotse ko. Nalaman ko lang nang dumating ang mga pulis sa bahay. Siya pala ang nagmamaneho ng kotse ko nang makasagasa at makapatay ng tao. Ang sarili kong mga magulang, hindi lang ako, hindi pinanigan, kundi tinulungan pa ang anak nilang ampon para palabasin na ako ang nakabangga. Kinuyog ako ng mga netizen online. Binugbog pa ako ng galit na mga anak ng biktima hanggang sa hindi na ako makatayo. Nag-aalala silang makukulong si Jose. Pagdating ko sa ospital, diretsong tinanggal ng mga magulang ko ang oxygen tube ko. Bago ako mamatay, tinitigan nila ako na para bang napakababa ng tingin nila sa akin. Huwag mo kaming sisihin. Kahit hindi namin tunay na anak si Jose, inalagaan namin siya ng mahigit 20 taon. May nararamdaman na kaming pagmamahal sa kanya. Nang imulat ko ulit ang aking mga mata, bumalik ako sa araw na ninakaw ni Jose ang kotse ko at nag-hit and run. Kuya Miguel, di ba kumuha ka ng bagong kotse noong nakaraang araw? Ang pamilyar na boses ni Jose ang umalinggaw sa tenga ko. Bigla akong napamulat. Ang sakit ng bugbog mula sa nakaraang buhay ay hindi pa tuluyang nawawala. Walang malay kong kinapa ang aking katawan. Walang galos. Nabuhay akong muli. Nang makitang hindi ako nagsasalita, tinulak ulit ako ni Jose. Pahiram naman ang bago mong kotse. Nakapagsabi na ako sa nililigawan ko, ipapasyal ko siya ngayong gabi. Ang tagal ko na siyang nililigawan, dito nakasalalay ang lahat. Nang marinig ko ang salitang ipahiram ng kotse, agad akong naalerto. Matapos akong kilalanin ng aking mga magulang, nalaman kong may isa pa silang anak na si Jose. Pero abala ako sa aking karera, kaya't maayos naman ang pakikitungo ko kay Jose, at hindi ko masyadong pinansin ang bagay na iyon. Kahit hindi siya kumikita ng malaki, may sahod siyang 8,000 kada buwan, sapat para sa sarili niya. Pero palagi siyang humihingi ng pera sa mga magulang namin. Akala ko may bisyo siya sa sugal o babae. Kalaunan, nalaman kong nanliligaw pala siya. Ang babaeng iyon ay laging humihingi ng pera kay Jose sa iba't ibang dahilan, pero hindi naman sineseryoso si Jose. Gusto ko sanang sabihin sa kanya na niloloko lang siya ng inililigawan niya. Pero tinamaan na yata ng pag-ibig si Jose at ayaw makinig. Sabi niya, sinusubukan lang daw siya ng nililigawan niya. Para rito, gumawa pa siya ng imahe na't rich kid siya. Ang mga pinopost niya sa social media ay mga litrato ng mga mamahaling kotse at mansyon na hindi ko alam kung saan niya nakuha. Sa paulit-ulit na pangulit ni Jose, pumayag din ang nililigawan niyang kumain kasama siya. Natatakot si Jose na masira ang imahe niyang rich kid. Nang malaman niyang may bago akong kotse, agad siyang lumapit para humiram. Hindi naman sa ayaw kong ipahiram, pero talagang nakakabahala ang pagmamaneho ni Jose. Kaya agad kong tinanggihan ang hiling niya. Pero kahit anong iwas ko, hindi ko napigilan. Ninakaw niya ang kotse ko. Wala pang 2 araw, dumating ang mga biktima. Parang mga baliw nila akong tinatanong kung bakit ko pinatay ang nanay nila. Pero ilang araw na akong hindi nagmamaneho, paano ako makakabangga? Gusto ko munang pakalmahin ang pamilya ng biktima bago alamin ang lahat. Pero si Jose ay sinulsulan pa sila at gumawa ng kwento. Huwag ka nang magsinungaling. Kahapon nga sinabi mo sa akin na nakapatay ka ng tao. Sabi mo pa, pera lang ang katapat nila para manahimik. Ang mga magulang namin ay malamig lang na nanonood, lalong nagpatunay na ako nga ang nag-hit and run, wala akong maisagot. Pinagsusuntok ako ng pamilya ng biktima na hindi makontrol ang emosyon. Tumigil lang sila nang hindi na ako makagalaw. Pagdating sa ospital, diretsyong tinanggal ng mga magulang ko ang oxygen tube ko. Sinabi sa amin ni Jose, siya ang nagmamaneho ng kotse mo ng aksidenteng makabangga. Pero inalagaan namin siya ng mahigit 20 taon. Hindi namin kayang makita siyang makulong. Kapag namatay ka, walang makakaalam ng katotohanan. Tutal, kami rin naman ang nagbigay sa iyo ng buhay na yan. Ituring mo na lang na bayad utang sa amin. Pagkamatay ko, walang awang kinuha ng sarili kong mga magulang at ni Jose ang mana ko. Namuhay sila ng maalwan. Ako naman, namatay na may sama ng loob. Kahit pagkamatay ko, kinuyog pa rin ako ng mga netizen. Sa pag-iisip nito, hindi ko maiwasang mapakuyom ang aking kamao. Nang matauhan ako, nakita ko ang sabik na tingin ni Jose. Walang pag-aalinlangan akong pumayag. CJ, pwede.
Kahit hindi ko ipahiram, gagawa at gagawa siya ng paraan para manakaw ang kotse ko. Kaya mas mabuti nang ipahiram ko na lang. Nang marinig ang sagot ko, tuwang-tuwa si Jose at napapalakpak pa. Pero sadyang pinahaba ko ang aking boses. Si Jose ay gustong-gustong magpasikat sa nililigawan niya, kaya't wala siyang pakialam kung anuman ang hihilingin ko. Hindi na siya nag-isip pa at agad pumayag. Basta ipahiram mo sa akin ang kotse, gagawin ko ang lahat para sa iyo, kahit maging alila mo pa. Ito mismo ang hinihintay kong sabihin niya. Pero kailangan mong sundin ang tamang proseso ng paghiram ng kotse sa akin, at kailangan mo ring makipagtulungan sa akin para mag-record tayo ng video na nagsisiguradong anumang aksidenteng mangyari habang hiram mo ang kotse ay ikaw ang mananagot ng buo. Akala ko'y agad napapayag si Jose. Pero pagkarinig sa mga kondisyon ko, bigla siyang nagbago ng ekspresyon. Kuya Miguel, para namang iba tayo. Kahit hindi tayo magkapatid sa dugo, parang tunay na tayong magkapatid. Bakit kailangan pa niyan? Ibig sabihin, kahit siya mismo ay hindi sigurado sa kanyang pagmamaneho, gusto niyang hiramin ang kotse ko, at ayaw pang mag-iwan ng ebidensya para kung may mangyari, ako ang gagawin niyang panakip-butas. Napakagaling niyang magplano. Agad ko siyang tinanggihan. Ayoko nang maulit ang nangyari sa nakaraang buhay na mapahamak dahil sa kanya. Di ba't kahit magkapatid, kailangan pa ring maging malinaw sa usapan? Lalo na't hindi naman tayo tunay na magkapatid. Hindi naman kita sisingilin, gusto ko lang sundin mo ang proseso at mag-record tayo ng video. Dahil matigas ang paninindigan ko, napilitang pumayag si Jose. Habang pinapanood ko siyang masunuring nagre-record ng video, sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag. Akala ko'y magiging ayos na ang lahat. Pero pagkalipas ng 2 araw, ang mga pamilyar na mukha ng pamilya ng biktima ay muling nagpakita sa aming pintuan. Kalmado kong tinawag si Jose. Pero ang sabi nila, ako raw ang hinahanap nila. Bakit mo sinuway ang pulang ilaw at binangga ang nanay ko? Pagkatapos mong mabangga, naglakas loob ka pang tumakas. Kung dinala mo agad ang nanay ko sa ospital, baka may pag-asa pa siyang mabuhay ngayon. Ang anak ng namatay, si Ramon, ay humahagulgol na para bang gusto na akong lapain sa susunod na sandali. Mabilis na naakit ng kanilang iyakan ang mga kapitbahay at nagkumpulan sila sa labas ng aming bahay. May ilan pa na, para bang walang pakialam sa gulo, ay kinuha ang kanilang mga cellphone at nagsimulang mag-live stream. Kahit naranasan ko na ang ganitong eksena, hindi ko pa rin maiwasang matakot na baka sa sobrang emosyon nila ay gawin nila ang ginawa nila sa akin sa nakaraang buhay. Agad akong nagpadala ng mensahe sa isang kaibigan para humingi ng tulong. Pagkatapos, nagpanggap akong kalmado at itinuro si Jose. Kahit ako ang may-ari ng kotse, ipinahiram ko sa kanya ang sasakyan nitong mga nakaraang araw. Kung may nangyari, siya ang dapat ninyong hanapin. Agad na nataranta si Jose. Anong pinagsasabi mo? Kailan ko hiniram ang kotse mo? Malinaw na ikaw ang nakabangga tapos gusto mo pang isisi sa akin. Narinig ni Tatay Mateo ang ingay at lumabas din siya. Ang nakabangga ay ang tunay kong anak. Nawala siya noong bata pa at hindi namin nakasama. Kasalanan namin, kulang kami sa pagdidisiplina, kaya niya nagawa ang ganitong hit and run. Hindi ako makapaniwalang tumingin kay Tatay Mateo. Hindi man lang niya tinanong kung ano ang nangyari at nagsimula na agad siyang magsalita para kay Jose. Alam na kaya niya ang tungkol dito. Pagkasabi niya noon, lalo pang nag-init ang ulo ni Ramon. Ang isang kulang sa pagdidisiplina ba ay maibabalik ang buhay ng nanay ko? Ngayon, kailangan niyang pagbayaran ang ginawa niya sa nanay ko. Si Jose naman ay panay ang sang-ayon at humarap pa sa live camera para akusahan ako. Mga netizen, kayo na po ang humusga. Siya ang tunay na anak ng mga magulang ko. Pagbalik niya, dahil mayaman siya, kung ano-anong paninira ang ginawa niya sa akin, pero tiniis ko lang. Hindi ko lang inaasahan na ganito pala siya kasama, na gusto pa niyang ipasa sa akin ang kasalanan ng pagpatay. Dahil sa sinabi niya, nagkagulo ang mga netizen sa live stream. Nakabangga na, hindi pa umaamin? Akala mo kung sino ka dahil mayaman ka? Gusto mo pang iba ang managot para sa'yo? Ang taong ganyan, kahit mamatay pa ng 10,000 beses, kulang pa. Hit and run na nga, hanggang ngayon wala man lang pasensya, gusto pang isisi sa iba. Ang mga kapitbahay ay tumingin sa akin na may pandidiri.
Kalmado kong iwinagayway ang hawak kong cellphone. Huwag po muna kayong magpadalos-dalos sa paghatol. Noong hiniram ni Jose ang kotse ko ilang araw na ang nakakaraan, nag-record kami ng video. Ipapakita ko sa inyo ngayon. Halatang nataranta si Tatay Mateo at nagmamadaling sinubukang agawin ang cellphone ko, pero mabilis akong umiwas. Anong kalokohan na naman iyan para siraan si Jose? Dahil tunay kitang anak, pinapayuhan kitang umamin ka na ngayon, humingi ng tawad sa pamilya, at sumuko ka sa pulis. Baka sakaling gumaan pa ang parusa mo. Anong ibig mong sabihin na sinisiraan ko siya? Gusto ko lang patunayan ang aking kawalang sala. Isa pa, hindi ako ang nakabangga, bakit ako aamin sa kasalanang hindi ko ginawa? Kung gaano siya kataranta, lalo lang napapatunayang may itinatago siya. Pero ang nakapagtataka, si Jose, na dapat sanang pinakakabado, ay kalmadong nakatayo lang sa gilid. Wala na akong oras para mag-isip pa. Sa ilalim ng mga mapanuring tingin ng lahat, binuksan ko ang aking cellphone. Pero ang video ng paghiram ng kotse ni Jose ilang araw na ang nakalipas ay bigla na lang nawala. Akala ko'y aksidente ko lang itong nabura. Pero wala rin ang video sa backup ng photo album. Nang makitang hindi ko mailabas ang video, ang nakakunot na noo ni Tatay Mateo ay muling lumuwag. Tingin ko nasisiraan ka na ng bait. Hindi kailanman hiniram ni Jose ang kotse mo, paanong magkakaroon ng video ng paghiram? Mayabang na tumingin sa akin si Jose. Kuya Miguel, hindi ko kailanman hiniram ang kotse mo. Noong gabing iyon, personal kitang nakitang umalis sakay ng kotse. Sinabi mong masama ang loob mo at gusto mong magpalamig. Ang pagmamaneho ng may dinaramdam ay talagang delikado. Gusto sana kitang pigilan pero hindi ka nakinig. Hindi ko inaasahang mananagasa ka pa para lang maglabas ng galit. Siguradong lihim niyang binura ang video. Ngayon, pinaparatangan pa niya ako ng mga bagay na walang katotohanan. Nang makitang hindi ko mailabas ang video, lubusan nang naniwala ang lahat kay Jose. Naglabas pa si Ramon ng video ng eksena ng aksidente. Naimbestigahan na namin. Ang kotseng ito ay sa iyo. Ang taong bumaba mula sa kotse ay kamukhang kamukha mo. Sa dami ng ebidensya, gusto mo pa ring magdahilan? Lumapit ako para tingnan. Tama si Ramon. Ang figura ng tao sa video ay kaparehong-kapareho ng sa akin. Ang mga kapitbahay ay mausisang nagsilapitan din pagkatapos mapanood ang video, ay sumigaw pa, hindi ba't siya yan? Malinaw na ebidensya. Ano pa ang idadahilan niya? Tumawag na ng pulis at ipakulong siya. Tumawag na ng pulis at ipakulong siya. Ang mga taong tulad niya, dapat mabulok sa kulungan. Ang mga netizen sa livestream ay lalo pang nag-init ang ulo. Tumawag na ng pulis? Huwag ninyong pakinggan ang mga dahilan niya. Hayaan ninyong parusahan siya ng batas para mabigyan ng kaunting kapanatagan ang kaluluwa ng namatay. Akalain mo, dati ko pa siyang hinahangaan, akala ko bata at may potensyal. Ngayon, mukhang isa siyang halimaw na nagkatawang tao. Sana malugi na ang kumpanya niya. Kung hindi ko alam ang katotohanan, halos maniwala na rin ako na ako nga ang salarin sa hit and run, pero ang sinabi ng kapitbahay ay nagpaalala sa akin. Hindi sapat ang ebidensya lang, kailangang dumating ang mga pulis para malaman kung totoo o peke ito. Sinulyapan ko si Jose at mahinahong sinabi, tama. Tumawag na kayo ng pulis. Kung talagang ako yan, tatanggapin ko kung dadakpin ako ng mga pulis. Nang marinig ang tumawag ng pulis, isang bahagyang kaba ang kumislap sa mga mata ni na Jose at Ramon. Si Tatay Mateo naman, hindi na nag-isip pa, at agad dinutulan ang ideya ko, anong pulis? Hindi ka pa ba sapat na napapahiya? Kung alam ko lang na ganito ka kawalang hiya, hindi na sana kita kinilala. Si Jose, na tila takot na lumaki ang gulo, ay pilit din akong pinipigilan. Iniinisip lang ni tatay ang kapakanan mo. Huwag kang walang utang na loob. Kung kakalat ito, wala kang mapapala. Talagang iniisip ang kapakanan ko. Ang pagmamaneho ng kotse ko, pag hit and run, tapos ipapasa sa akin ang kasalanan, iyon ba ang iniisip ang kapakanan ko? Kumpara sa mamatay ng may sama ng loob, baliwala sa akin ang kahihiyan. Kinuha ko ang cellphone ko para tumawag ng pulis, pero mabilis na sumugod si Jose at inagaw ito. Wala na ring pakialam si Ramon, sumugod siya para suntukin ako. Itong hayop na ito ang pumatay sa nanay natin. Patayin ang hayop na ito. Agad akong umatras para umalis,
pero hinarangan ako ni Jose. Galit na lumapit sa akin si Ramon. Tatakas ka pa? Ngayon, bubugbugin kita hanggang mamatay ka para samahan mo ang nanay ko. Sa bingit ng kamatayan, dumating ang kaibigan ko kasama ang mga pulis. Pagkakita sa mga pulis, akmang tataka si Ramon. Pinigilan siya ng nakababatang kapatid ni Ramon. Kuya, bakit ka tumatakbo? Siya ang pumatay sa nanay natin. Hindi pa nga tayo gumaganti. Mabutit dumating ang mga pulis para maparusahan na siya. Namutla si Ramon, pilit na kumakawala sa pagkakahawak ng kapatid niya. Ang mga pulis na nakapansin ng kakaiba ay agad siyang pinalibutan. Natakot si Ramon at napaluhod, paulit-ulit na sinasabi, pinilit lang nila ako. Wala akong kasalanan. Nang marinig ang sinabi ni Ramon, kahit ako na nabuhay muli ay medyo naguluhan. Sino ang pumilit sa kanya? Ano ang ginawa niya? May iba pa palang nakatago dito. Akmang magtatanong na sana ako nang biglang sumingit si Jose. Opisyal, bilisan ninyo, arestuhin ninyo siya. Nagmaneho siya, nakabangga, tumakas. Narito ang lahat ng ebidensya. Dalhin ninyo na siya. Habang nagsasalita, ipinapakita niya sa pulis ang mga di umano ilitrato ko na nakabangga. Nakikita ang takot niyang itsura, hindi ko maiwasang mapangiti. Peke ang mga litrato. Wala man lang ako sa lugar na iyon. Naghanap kayo ng tao para palitan ang nasa video ng mukha ko, di ba? Isa pa, paano ninyo nakuha ang video na to? May nakahula ba sa mangyayari? Agad na naging parang pusang naapakan ang buntot si Jose, nagsasalita ng kung ano-ano, paano ko magagawa ang ganyang bagay. Ang video ay nagkataon lang na nakuha ng isang dumaraan. Anong ebidensya mo na hiniram ko ang kotse mo at nakabangga? Sinasabi ko sa iyo, ang paninirang puri ay mailegal na pananagutan. Ngumisi ako at kumuha ng e-theft drive mula sa aking bulsa. Ito ang ebidensya. Tuluyan nang nataranta si Jose, litong-lito na nakatingin sa BSB sa kamay ko. Ano yan? Huwag mo akong takutin. Kung ayaw mong malaman ng iba, huwag mo nang gawin. Katotohanan na nakabangga ka, huwag ka nang magdahilan pa. Hindi ako nagsalita, sa halip ay ipinakita ko ang laman ng e-theft drive sa lahat ng naroroon. Ang isang video ay kuha noong araw na hiniram ni Jose ang kotse ko. Sinadya kong kopyahin ito sa VSP para makaiwas sa mga taong tulad niya. Ang isa pang video ay surveillance footage mula sa lugar ng aksidente. Alam kong hindi maiiwasan ang aksidenteng ito, kaya't sinadya kong magpakabit ng kamera sa lugar ng aksidente ng mas maaga. Pagkatapos mapanood, hindi na makapagsalita ng maayos si Jose. Siguradong peke ang video na iyan. Ginawa mo lang yan para siraan ako. Hindi ko akalaing ganito kakasama. Tama si tatay, hindi ka na sana namin kinilala. Kailangan kong sabihin, matibay talaga ang sikmura niya. Nasa harap na niya ang ebidensya, pero iniisip pa rin niyang siraan ako. Ang kapatid ni Ramon ay tila nabulag na rin ng galit, kumbinsidong ako ang pumatay sa kanilang ina. Opisyal, siguradong peke ang ebidensya ng hayop na iyan. Ang mga litratong nakuha ng kuya ko ang totoo. Bilisan ninyo, arestuhin ninyo ang pumatay sa nanay ko. Hindi ko mapigilang matawa. Kung totoo o hindi, hindi ako ang magsasabi, hindi rin ikaw. Malalaman ng mga pulis kapag tiningnan nila. Ang mga kapitbahay at netizen na kanina lang ay minumura ako ay natahimik lahat. Gusto ko pa sanang magsalita, pero mabilis na lumapit si Tatay Mateo at sinampal ako. Natulala ako sa sampal niya. Sumusobra ka na talaga. Simula nang iuwi ka namin, palagi mo na lang tinatarget si Jose. Hindi ba't gusto mo lang siyang paalisin para makuha mo ang bahay namin? Akala namin, magbubulag-bulagan na lang kami, pero ngayon, hindi ka na nga sumasagot, lalo ka pang lumala, gusto mo pang ipasa kay Jose ang kasalanan ng pagpatay. Kung may konsensya ka pa, umamin ka na sa pulis ngayon at bigyan mo ng nararapat na bayad pinsala ang pamilyang ito. Hindi ko kailanman sinadyang pahirapan si Jose. Nakabili na ako ng 2 bahay ng buo, hindi ko kailangan ang bahay nila. Ang pagkilala nila sa akin ay para lang matupad ang pangarap ko noong bata pa ako. Pero ngayon, mukhang hindi ako itinuring ni Tatay Mateo na tunay niyang anak, gusto lang niya akong gawing panakipbutas para kay Jose. Parang binabaliktad ang sikmura ko. Hindi ako ang nakabangga, bakit ako aamin? Ang dapat umamin ay si Jose. Siya rin ang dapat magbayad pinsala sa pamilya.
Ayokong akuin ang ganito kalaking kasalanan para sa kanya. Nagalit at napahiya si Tatay Mateo, sumisigaw sa akin, bilisan mo, umamin ka na, kung hindi, bubugbugin kita hanggang mamatay ka. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa pamilyang ito ngayon, kung hindi, itatakwil na kita bilang anak. Mas mabuti kung hindi. Tutal, kay Jose ka lang naman kumakampi. Ang magkaroon ng amang tulad mo ay parang wala na rin. Tinatamad na akong makipagtalo pa sa kanila at diretsong ibinigay ang EXP sa pulis. Marahil na pagtantong hindi na niya maitatago, mabilis na tumakbo si Jose sa tabi ko at bumulong, Kuya Miguel, nagkamali ako. Inaamin ko, kasalanan ko lahat. Hindi ko na ulitin. Pakiusap, bawiin mo ang EXP. Makikipag-ayos ako ng maayos sa pamilyang ito para sa bayad pinsala. Alang-alang kay nanay at tatay, tulungan mo naman ako, o sige. Magiging alila mo ako, gagawin ko lahat. Ngayon mo lang naisipang umamin? Huli na. Si Tatay Mateo nga, kanina lang sinabing ayaw na niya akong kilalaning anak. Bakit ko siya patatawarin alang-alang sa kanya? Higit pa rito, sa nakaraang buhay, noong pinatay nila ako, wala silang anumang pagsisisi, ni hindi man lang kumurap. Walang awa kong iwinaksi ang kamay ni Jose. Hindi. Ayokong tulungan ka. Sa ngayon, siguro kahit sinong may mata ay makikita na kung sino talaga ang salarin. Ang ugali ng mga kapitbahay ay biglang nagbago. Hindi kaya si Jose talaga? Lumaki siyang nakikita namin. Mabait na bata, medyo pilyo lang. Pero paano niya nagawa ang ganitong bagay? Nga, kanina lang, si Mang Mateo, pilit sinasabi na yung tunay niyang anak ang may gawa. Hindi kaya gusto niyang pagtakpan si Jose? Nagkagulo rin ang mga netizen sa live stream. Hindi ko inaasahan, may twist pala. Hindi na sayang ang paghihintay ko. Sabi ko na nga ba, ang taong kayang magtayo ng kumpanya ng ganito kahusay mula sa wala ay siguradong mabuti ang pagkatao. Hindi ko talaga inaasahan na si Jose pala ang may gawa. Pareho niyang anak yun, pero yung tatay niya, panay ang kampi kay Jose, handang ipakulong ang sariling anak. Si Jose, na may kasalanan at gustong tumakas, ay mahigpit na hinawakan ng kapatid ni Ramon. Aba! Nagsinungaling ka pa sa akin. Bayaran mo ang buhay ng nanay ko. Sa lahat ng ito, ikaw pala ang tunay na salarin. Papatayin kita. Habang pinapanood ang pamilya at si Jose na nag-aaway, ang sama ng loob sa puso ko ay sa wakas na ilabas na. Sa nakaraang buhay, binugbog ako ng pamilya. Si Jose ay malamig lang na nanonood sa gilid. Hindi na nga tumulong, sinulsulan pa niya sila para lalo akong kamuhian. Pinanood lang niya akong binubugbog, tapos kasama ang mga magulang namin, tinanggal ang oxygen tube ko, pinatay ako, hinayaang mamatay ng walang ebidensya, napilitang akuin ang kasalanan. Ngayon, dapat na siyang managot sa ginawa niya. Pero ang nakapagtataka, si Ramon, na pinakagalit at pinakamalakas sumuntok sa akin sa nakaraang buhay, ay walang kibo ngayon, nakatayo lang sa gilid. Akala ko dahil nandyan ang mga pulis kaya hindi siya kumikilos, kaya hindi ko na pinansin. Hindi nagtagal, pinaghiwalay sila ng mga pulis at dinala kaming lahat sa istasyon para kumuha ng pahayag. Matapos ang imbestigasyon, kinumpirma ng pulisya na ang dalawang video ko ay tunay na ebidensya, habang ang video ni Ramon ay peke. Pinagdugtong lang na video ko na bumababa ng kotse at video ng lugar ng aksidente. Sinabi ko sa pulis ang pangunahing sitwasyon. Hiniram ni Jose ang kotse ko 2 araw na ang nakalipas para magpasikat sa nililigawan niya. Dahil sa pakikisama, ipinahiram ko. Hindi ko inaasahang makakabangga siya, tatakas, at susubukang isisi sa akin. Kung hindi dumating ang pamilya, hindi ko malalaman. Mga opisyal, kailangan ninyo siyang parusahan ng mabigat. Mukhang hindi kumbinsido si Jose. Hindi ba't may problema ang kotse mo? Kung hindi, magkakaaksidente ba ako? Isa pa, madilim at mahangin, normal lang na hindi makita ang daan. Magkano? Babayaran ko. Nang makita ang kanyang kawalang pakialam, susugurin sana siya ng kapatid ni Ramon para suntukin pero pinigilan ng pulis. Tao yun. Nanay ko yun. Walang halaga ng pera ang makakapagbalik sa kanya. Hayop ka, paano mo nasasabi ang ganyang mga bagay ng basta-basta? Mabilis na namagitan si Tatay Mateo. Binata, huwag kang magalit. Bata pa siya, hindi marunong magsalita. Ang ibig niyang sabihin, alam niyang mali siya.
Anumang bayad pinsala ang gusto ninyo, sisikapin naming ibigay. Ang kapatid ni Ramon ay galit na nakatayo, na para bang gustong lapain si Jose. Kahit nalaman na ang katotohanan, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit gumamit si Ramon ng peking ebidensya para isisi sa akin? Ginamit ba siya ni na Jose at Tatay Mateo nang hindi niya alam? Pero bakit siya natakot at sinubukang tumakas nang dumating ang mga pulis, sinasabing pinilit lang siya? Hula ko lang ito. Para malaman ang katotohanan, kailangan kong mag-imbestiga pa. Sinabi ng pulis kay Jose na kung papayag ang pamilya na magbigay ng ikasulatan ng pagpapatawad, maaaring gumaan ang kanyang sentensya. Si Jose, na parang kumakapit sa patalim, ay lumuhod sa harap ng pamilya ng namatay. Mga kuya, mga ate, alam kong nagkamali ako, patawarin ninyo ako. Basta pumirma kayo sa kasulatan ng pagpapatawad, kahit anong gusto ninyo. Babayaran ko kayo, pwede bang 500,000? Nagliwanag ang mga mata ni Ramon nang marinig ito at agad pumayag. Pero ang kapatid ni Ramon ay mariing tumutol. Kuya, nababaliw ka na ba? Ang buhay ba ni nanay ay 500,000 lang para sa iyo? Hindi ako papayag. Ang pumatay sa nanay natin ay dapat maparusahan ng mabigat. Dapat niyang pagbayaran ang ginawa niya. Pero si Ramon ay walang pakialam na para bang sigurado na sa 500,000. Hindi na mabubuhay ang patay. Ang pagpirma sa kasulatan ng pagpapatawad ay magbibigay sa atin ng 500,000. Hindi tayo sisisihin ni nanay sa langit. Galit na galit ang kapatid ni Ramon at gusto siyang sipain. Ramon, wala kang utang na loob. Si nanay ang pinakamahal sa iyo noong nabubuhay pa siya. May utang ka sa sugal, tinulungan ka pa ni nanay magbayad. Ganito mo ba siya sinusuklian? Gusto mo lang bang gamitin ang 500,000 na ito para bayaran ang natitira mong utang sa sugal? Sinasabi ko sa iyo, imposible. Hinding-hindi ako papayag. May utang pa pala sa sugal si Ramon? Kung gayon, nagkakaroon na ng linaw ang lahat. Hindi nagpatalo si Ramon, iginigiit na pirmahan ang kasulatan. Wala na si nanay, ako na ang panganay sa pamilya. Dapat kayong lahat makinig sa akin. Kailangang pirmahan ang kasulatang ito. Hindi na nakinig ang kapatid ni Ramon at nakipag-away sa kanya. Nahirapan ang mga pulis na awatin sila. Sa huli, pumayag ang kapatid ni Ramon na pirmahan ang kasulatan, pero humingi sila ng 2 milyon kay Jose bilang bayad pinsala. Hirap na ngang makalikom si Jose ng 500,000, paano pa kaya ang 2 milyon? Kahit ibenta pa niya lahat ng ari-arian niya, hindi pa rin sigurado kung makukuha niya iyon. Gumapang si Jose papunta sa akin, yumuko ng ilang beses. Kuya Miguel, pahiram muna ako ng 2 milyon para mailigtas ako, pwede ba? Gagawa ako ng kasulatan ng utang. Ibabalik ko talaga sa iyo. Mali ang ginawa ko kanina, gago ako, sabi niya habang sinasampal ang sarili. Wala akong naramdamang anumang emosyon, gusto ko pang ang matawa. Ikaw ang gumawa ng gulo, ikaw ang dapat magbayad. Anong kinalaman ko dyan? Pagkarinig sa akin, natigilan si Jose, tapos mayabang na sinabi, pero kotse mo iyon. Kung hindi mo ipinahiram sa akin, hindi mangyayari ito. Sa totoo lang, dapat kang magbayad ng 1 milyon. Hindi ko inaasahan na ganito siya kakapal ang mukha. Sa lohika niya, kung nanaksak siya ng kutsilyo, ang nagbenta ng kutsilyo ay kailangang magbayad ng kalahati ng danyos. Nasa akin pa ang video. Sa video, sinabi mo na pagkatapos mong hiramin ang kotse, anumang mangyari ay wala akong kinalaman. Nga pala, napaalala mo sa akin. Sinira mo rin ang kotse ko. Tandaan mong bayaran mo ako para doon mamaya. Nang makitang wala akong intensyong pautangin siya, hindi na siya nagpanggap. Ano ngayon kung may video? Kung walang problema ang kotse mo, aaminin ko na. Noong araw na iyon, malinaw na may problema ang manibela mo, kaya ako aksidenteng nakabangga. Sumingit din si Tatay Mateo, tama si Jose. Karaniwan siyang nagmamaneho ng walang insidente. Bakit nagka-aksidente siya agad nang gamitin niya ang kotse mo? Dapat kang managot kahit kaunti. Napatawa ako sa galit sa sinabi niya. Tinitingnan ang magkawangis nilang pangit na mukha, halos maisip kong sila talaga ang tunay na mag-ama. Talagang karapat-dapat na pinalaki ng magkasama mula pagkabata, ang ganitong kakatuwang mga dahilan ay kayang lumabas sa kanilang mga bibig. Kahit i-guilt trip ninyo ako, walang silbi. Kahit anong sabihin ninyo,
hindi ko kayo papautangin at lalong hindi ako magbabayad para sa inyo. Ang pagbebenta ng lahat ng ari-arian ninyo ay problema ninyo. Galit na tinitigan ako ni Tatay Mateo, itinaas ang kamay para sampalin ulit ako, pero malakas kong iwinaksi. Pagkatapos ng mga normal na proseso, umuwi ako. Si Jose ay ikinulong noong araw ding iyon dahil sa hit and run at paninirang puri. Hindi niya nailabas ang 2 milyon at hindi pumirma ng kasulatan ng pagpapatawad ang pamilya ng namatay, kaya napilitan siyang makulong. Si Tatay Mateo naman ay panay ang tanggi na nagtakip siya, at walang nakitang matibay na ebidensya ang pulisya, kaya napilitan silang pakawalan siya. Pero palagi kong nararamdaman na hindi kasing simple ng inaakala ko ang bagay na ito. Masyadong ewi ang reaksyon ni Ramon nang dumating ang mga pulis. Pagkatapos, kinontak ko ang isang pribadong imbestigador para lihim na imbestigahan pa ang kasong ito. Hindi mo malalaman hanggat hindi mo iniimbestigahan. Nagbunga ng hindi inaasahang mga natuklasan ang imbestigasyon. Nakahanap ang EA ng surveillance footage mula sa pintuan ng isang kalapit na residente. Ang footage na ito ay lubos na naiba sa mga nakuha ng pulis. Sa footage ng pulis, malinaw na natisod sa bato ang ina ni Ramon, natumba at saka nabangga ng kotse ni Jose. Pero sa footage na ibinigay sa akin ng EA, malinaw na makikita ang figura ni Ramon sa tabi ng mga halaman. Nakaupo si Ramon sa tabi ng kanyang ina, naghihintay ng matagal na para bang may hinihintay. Nang makitang dumating si Jose sakay ng kotse ko, agad niyang itinulak ang kanyang ina. Bukod dito, binigyan din ako ng igaya ng medical report ng ina ni Ramon. Nakasaad sa report na may Alzheimer's disease ang ina ni Ramon. Sa ganitong paraan, nagkadugtong-dugtong na ang lahat. Nagsusugal si Ramon, hindi makabayad ng utang, kaya dinala niya ang kanyang inang may Alzheimer sa tabi ng kalsada para sa isang modus. Nakaupo sa gilid, naghihintay lang siya ng mas mukhang mamahaling kotse. Nang makita niyang papalapit si Jose sakay ng kotse ko, walang pag-aalinlangan niyang itinulak ang kanyang ina. Hindi nakapagtataka na ganito siya ka-guilty nang dumating ang mga pulis. Lumalabas na siya ang pumatay sa sarili niyang ina. Ang panloloko para sa pera ay talagang walang puso. Ang pumatay sa sariling ina para sa pera. Agad kong ibinigay ang 2 ebidensyang ito sa pulis. Matapos ang investigasyon ng pulisya, tama ang hula ko. Si Ramon ay tuluyang inaresto dahil sa sadyang pagpatay. Ang kapatid ni Ramon at ang iba pa niyang kapamilya, matapos malaman ito, ay halos patayin siya sa bugbog sa bahay. Nakuha ng masasamang tao ang nararapat nilang parusa. Akala ko'y tapos na ang lahat, ngunit natuklasan ko ang isang mas malaki pang sikreto. Habang nag-iimpact ng gamit sa bahay ni Tatay Mateo para lumipat, aksidente kong nakita ang isang insurance policy. Binili ito ni Tatay Mateo para sa akin, at siya rin ang benepisyaryo. Alam na kaya niya noon pa na mangyayari ito, kaya binilhan niya ako ng insurance ng maaga. Walang oras para mag-isip ng malalim, kinailangan kong ibalik ang policy sa dati nitong lugar. Pagka-uwi, agad kong pinaimbestigahan sa si Tatay Mateo. Hindi nagtagal, nagbigay ng sagot ang Sa pagkakataong ito, hindi lang nakahanap ang detective ng ebidensya na pinagtatakpan ni Tatay Mateo si Jose, kundi nabunyag din ang isang malaking sikreto ni Tatay Mateo. Lumalabas na noong una akong lumapit kay Tatay Mateo para sa pagkilala, wala siyang intensyong kilalanin ako. Nang malaman lang niyang may sarili akong kumpanya sa kanya ako kinilala. Bukod dito, nalaman din ng detective na ang pinagkakautangan ni Ramon ay si Tatay Mateo pala. Kung gayon, mukhang ang buong pangyayari ay hindi aksidente, kundi pinagplanuhan. Matapos makabuo ng halos tiyak na hula sa aking isipan, ibinigay ko ang lahat ng mga pahiwatig na ito sa pulisya. Plano ko sanang maghintay sa bahay, ngunit biglang dumating si Tatay Mateo sa aking pintuan. Sa simula, sinabi niyang gusto niyang humingi ng tawad at bigyan ako ng kompensasyon. Nakikita ang kanyang mukhang nagsisisi, walang pag-iingat kung binuksan ang pinto. Miguel, mali ang ginawa ko noon. Patawarin mo ako, pwede ba? Noong tinutulungan niya si Jose na siraan ako noon, hindi ko siya nakitang lumambot. Ngayon, gusto niyang humingi ng tawad sa akin. Hindi ako nagpatumpik-tumpik. Nandito ka ba ngayon para lang dito? Kung wala nang iba, pwede ka nang umalis. Mabilis na hinawakan ni Tatay Mateo ang kamay ko. Miguel, tunay kitang anak, huwag kang ganyan kawalang puso. Nandito ako ngayon para magtanong. Noong nag-impact ka para lumipat, pumasok ka ba sa kwarto ko?
Kinabahan ako pero nanatili akong kalmado sa labas. Bakit ako papasok sa kwarto mo nang walang dahilan? May nawala ka ba at ako ang sinisisi mo? Hindi ako nagkukulang ng anuman, bakit ko kukunin ang mga gamit mo? Hindi agad sumagot si Tatay Mateo, ngunit ngumiti ng kakaiba. Ginalaw mo iyong insurance policy. Pakiramdam ko, may mali pa rin dito. Totoong pumasok ako sa kwarto niya. Pero bago lumabas ang resulta ng investigasyon ng pulis, paano ko aaminin? Nagpatuloy ako sa pagpapanggap na walang alam. Anong insurance policy? Hindi ko kailanman nakita iyon, ni hindi ako pumasok sa kwarto mo. Kung wala nang iba, pwede ka nang umalis. Masama ang tingin ni Tatay Mateo sa akin, kumuha ng panaksak mula sa kanyang bulsa. Huwag ka nang magpanggap. Akala mo ba 3 taong gulang ako? Kahit hindi ka umamin, ayos lang. Kapag patay ka na, walang makakatuklas ng sikreto ko. Natakot ako at kumaripas ng takbo palabas ng pinto. Walang tigil akong hinabol ni Tatay Mateo. Hindi pa ako nakakalayo ng manghina ang mga binti ko at napaluhod ako. Akala ko katapusan ko na nang dumating ang mga security guard. Nagtulungan ng ilang guard para supuin si Tatay Mateo. Nang matauhan ako, agad akong tumawag ng pulis. Si Tatay Mateo, na pinipigilan ng mga guard, ay hindi pa rin tumitigil, sumisigaw sa akin, hayop ka. Hindi na sana kita kinilala. Ang hirap-hirap kumuha ng pera sa iyo. Ipinakulong mo pa si Jose ko. Hindi na sana ako nagsalita ng marami sa iyo. Dapat pinatay na kita pagbukas mo ng pinto. Nakatakas ka pa ngayon. Bitawan ninyo ako, kung hindi, papatayin ko kayong lahat. Umalis kayo. Papatayin ko ang hayop na ito. Namumula ang mga mata ni Tatay Mateo, pilit na nagpupumiglas sa sahig. Lumuhod ako at walang magawang tiningnan siya. Hindi ninyo ako aksidenteng naiwala noon, di ba? Dahil noong ipinanganak ako, nalaman ninyong may congenital heart defect ako, kaya inabandona ninyo ako at nag-ampon ng malusog na bata, tama ba? Noong lumapit ako sa inyo, wala rin kayong intensyong kilalanin ako. Pera ko lang ang habol ninyo, di ba? Walang hiya akong tiningnan ni Tatay Mateo. Nga, ano ngayon? Ngayong alam mo na, ano nang gagawin mo? Papatayin mo ako. Sige, saksakin mo ako. Kung hindi mo ako sasaksakin ngayon, mababa ang tingin ko sa iyo, hayop ka. Malamig akong umismid. Hindi ako ikaw. May maganda akong kinabukasan. Ang walang kwenta mong buhay kumpara sa kinabukasan ko, sa tingin mo ba hindi ko alam kung alin ang mas mahalaga? Maghintay ka na lang dyan ng tahimik para makulong. Pagkasabi nito, umalis ako nang hindi lumilingon, hinayaan siyang sumigaw doon. Pagpasok pa lang ni Tatay Mateo sa kulungan, nagkaroon na ng bagong development sa investigasyon ng pulis. Lumalabas na si Tatay Mateo ang nagplano ng lahat ng ito. Gaya ng inaasahan ko, hindi talaga ito aksidente. Gusto ni Tatay Mateo ang pera ko, pero wala siyang maisip na magandang paraan, hanggang sa sinisingil na niya si Ramon sa utang nito sa sugal, saka siya nakaisip ng plano. Sinabi niya kay Ramon ang karaniwang dinadaanan ni Jose. Pinapunta si Ramon doon para itulak ang kanyang ina kapag dumaan si Jose sa kainang kotse ko. Pagkatapos ng insidente, pupunta sila sa bahay ko, udyukan ang pamilya ni Ramon na bugbugin ako. Sa ganitong paraan, magagamit ni Tatay Mateo ang iba para patayin ako, tapos makukuha niya ang ari-arian ko at ang bayad mula sa insurance. Kung hindi imbestigahang mabuti, hindi ito matutunton sa kanya. Tutal, si Jose na ang umako ng sisi. Basta't gawin ni Ramon, mabubura ang mga dati niyang utang, at bibigyan pa siya ng dagdag na 100,000 para mabayaran ang iba pa niyang utang sa sugal. Walang ibang pagpipilian si Ramon kaya pumayag siya. Ang kanyang kapatid at iba pang kapamilya ay walang kaalam-alam dito. Akala ko kumakampi si Tatay Mateo kay Jose. Ngayon, lumalabas na isa siyang sukdulang makasarili. Dahil sa pag-udyok sa iba na gumawa ng krimen at tangkang sadyang pagpatay, si Tatay Mateo ay nasentensyahan ng pagkakakulong. Mabilis na kumalat ang balitang ito online. Hindi humupa ang ingay kahit nakulong na si Tatay Mateo at ang iba pa. Ang epekto sa aking kumpanya ay nawala rin nang lumabas ang katotohanan at bumalik na ito sa ayos. Kapag ang ugnayan ng dugo ay nagiging panakip sa kasinungalingan, tanging ang matalas na tabak ng katotohanan ang makakasugat sa mapagkunwaring katigasan ng ulo.